Isang hiyaw. Hindi iyak ng isang ordinaryong sanggol. Ito ay isang matinis at halos walang katapusang pagtangis na tumatagos sa pader, sa sahig, at direkta sa puso ni Renata Silva. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang bigat ng hangin sa loob ng marangyang mansyon ay tila biglang kumapal. Ang hiyaw na yon, pamilyar yon. Ito ang tunog ng paghihirap na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Ito ang tunog na gumising sa kanya sa gitna ng gabi. Kahit na matagal nang tahimik ang kanyang munting anghel, bago pa man siya makapasok sa malaking tarangkahan ng Ferraz Mansion kaninang umaga, naramdaman na niya ang pagiging maliit. Ang bakal na gate ay mas mataas pa sa kanyang dating buong bahay. Ang hardin ay mas malawak pa sa buong barangay nila. At ang mansyon, tila isang palasyo mula sa ibang mundo. Renata Silva. Ang boses ng mayordoma, si Sueli, ay kasing talim ng kanyang tingin. Ako ang namamahala sa lahat ng katulong dito. Isa lang ang patakaran ko. Gawin mo ang trabaho mo. Maglinis ka, mag-ayos, at huwag kang makialam sa buhay ng mga Ferraz. Tumangulang si Renata. Iyon naman talaga ang plano niya. Ang kailangan niya ay trabaho. Isang lugar kung saan malilibang niya ang kanyang isip para hindi maalala ang nakaraan. Ngunit habang nililibot siya ni Sueli sa unang palapag ng mansyon, narinig niya ito sa unang pagkakataon. Isang hiyaw mula sa itaas. Tapos isa pa, tila nagsasabayan. Kambal. Huwag mong intindihin yan, sabi ni Sueli. Napansin ang paghinto ni Renata. Ganyan talaga sila mula nang mamatay si Ma'am. Hindi na nagtanong pa si Renata. Nakita niya ang lahat sa mga sumunod na oras. Mga yaya na nagmamadaling pabalik-balik, mga bote ng gatas na hindi nauubos, at ang anino ng isang lalaking tila pasan ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Siya si Sir Rafael Ferraz, isang milyonaryo, ang amo niya. Ngunit nang masilayan siya ni Renata sa pasilyo, hindi yaman o kapangyarihan ang nakita niya. Nakita niya ang isang ama na halos hindi na makatayo sa pagod at desperasyon. Gulo ang buhok nito, gusot ang mamahaling damit, at may malalim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Sinusubukan niyang kargahin ang isa sa kambal, pero lalo lang itong humihiyaw. Ibigay mo na sa yaya, sir. Marana sabi ng isang katulong. Walang imik na iniabot ni Rafael ang sanggol at tinalikuran ito. Ang kanyang mga balikat ay tila tuluyang bumagsak. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa puso ni Renata. Ang kirot ng pagiging walang magawa. Trabaho mo lang ang atupagin mo. Bulong niya sa sarili. Inaalala ang babala ni Sueli. Wala kang pakialam dito. Sinubukan niya. Nagkuskos siya ng sahig hanggang sa mangintab ito. Nagpunas siya ng mga bintana hanggang sa wala na siyang makitang alikabok. Ngunit ang hiyaw ay hindi tumigil. Umaga, tanghali, hapon, tila isang malungkot na musika na bumabalot sa buong mansyon. Pagsapit ng gabi, dinala siya ni Sueli sa kanyang maliit na kwarto sa servant's quarter. Maliit pero malinis, sapat na para sa kanya. Ngunit kahit nakasara ang pinto, naririnig pa rin niya ang walang tigil na pag-iyak. Pinilit ni Renata na matulog. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ngunit sa tuwing gagawin niya iyon, ibang iyak ang naririnig niya sa kanyang isipan. Ang mahinang iyak ng kanyang anak bago ito tuluyang nawala. 1 oras, 2 oras, hindi niya nakaya. Dahan-dahan siyang bumangon. Maingat niyang binuksan ang pinto at sumilip sa pasilyo. Tahimik. Ang lahat ng ibang katulong ay mahimbing na natutulog. Sinundan niya ang tunog. Dinala siya nito sa isang bukas na pinto sa dulo ng pasilyo sa 2 palapag. Ang nursery. Sumilip siya sa loob. Ang ilaw ay madilim. Sa isang rocking chair sa gilid, nakayuko at mahimbing na natutulog ang yaya. Sa isang kuna, ang isang sanggol ay mahimbing ding natutulog. Ngunit sa kabilang kuna,
Doon nanggagaling ang hiyaw. Ang maliit na sanggol, si Sofia, ay namumula na sa kaiiyak. Ang kanyang maliliit na kamay at paa ay kumakawag-kawag sa hangin. At habang tinititigan ito ni Renata, napansin niyang tila nahihirapan itong huminga. Ang kulay ng mukha nito ay unti-unting nagiging kulay ube. Nasaan ang yaya? Nasaan si Rafael? Nasaan si Sueli? Nag-iisa ang sanggol sa kanyang paghihirap. At si Renata ay nakatayo lang doon, sa labas ng pinto, nakikipaglaban sa utos na huwag makialam at sa tibok ng kanyang puso na sumisigaw na, tulungan mo siya. Desperasyon. Iyon ang salitang bumabalot sa bawat sulok ng opisina ni Rafael Ferraz. Hindi ito dahil sa bumabagsak na stock market o sa isang problemang pang-negosyo. Ang desperasyon ay may tunog, isang matinis at walang humpay na iyak na nagmumula sa baby monitor sa kanyang mesa. 2 buwan, 60 araw at 60 gabi ng walang tulog, walang kapayapaan. Mula nang pumanaw ang kanyang asawa, ang kanyang kambal na anak na babae, ay tila isinusumpa ang mundo sa pamamagitan ng kanilang mga luha. Kinuha niya ang kanyang cellphone at muling tinawagan ang nag-iisang taong pinagkakatiwalaan niya sa ganitong bagay. Kasia, bungad niya, hindi na nag-abalang mag-hello. Lumalala ang sitwasyon. Hindi pa rin sila tumitigil. Sa kabilang linya, ang boses ni Dr. Kasia Drummond ay kalmado at professional na lalo lang nakadagdag sa kanyang pagkainis. Rafael, napag-usapan na natin to. Patience, ang mga vitamins at ang bagong formula na nireseta ko. Kailangan ng oras para mag-effect. Trust the process. Anong proseso, Kasia? 2 buwan na. Sigaw niya, sabay himas sa kanyang sentido. Hindi na normal to. Normal ang maging praning sa unang pagkakataon bilang ama. Lalo na't mag-isa ka. Malumanay na sagot nito. Just stick to the plan. Ako ang doktor. Alam ko ang ginagawa ko. Tatawag ako ulit mamaya. Bago pa man siya makasagot, ibinaba na ni Kasia ang tawag. Napabuntong hininga si Rafael at napasandal sa kanyang upuan. Marahil ay tama si Kasia, marahil ay sobra lang siyang nag-aalala. Tumingin siya sa monitor. Sa isang screen, mahimbing na natutulog si Helena. Ngunit sa kabilang screen, napatigil siya. Si Sofia ay umiiyak pa rin, pero may iba. Ang kulay nito ay nagbabago. At ang yaya ay nakayuko sa upuan sa tabi ng kuna, tulog. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Walang kwenta. Sa isang iglap, tumakbo siya palabas ng opisina. Ang puso niya'y kumakaripas. Hindi niya papatawarin ang sarili niya kung may mangyaring masama sa kanyang anak. Ngunit pagdating niya sa bukana ng nursery, natigilan siya. Tahimik. Ang nakabibinging katahimikan ay mas nakakagulat pa kaysa sayak. Saan nanggaling ang katahimikang yon? At doon, sa gitna ng silid, sa ilalim ng madilim na ilaw, nakita niya ang sagot. Ang bagong katulong, Renata. Nakatayo ito, nakatalikod sa kanya. Kargado nito si Sofia, marahang idinuyan sa kanyang mga bisig. Hindi ito nagsasalita. Humuhuni lang ito ng isang malungkot na himig. Isang kantang hindi pamilyar sa pandinig ni Rafael. Ngunit may dalang bigat at pangungulila. At si Sofia, ang kanyang anak, na hindi tumigil sa pag-iyak sa loob ng 2 buwan, ay tahimik. Nakasandal ang ulo nito sa balikat ni Renata. Ang mga matay nakapikit, payapa. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Rafael. Hindi ito kapani-paniwala. Ang pinakamahuhusay na doktor, ang pinakamagagaling na yaya, lahat sila ay nabigo. Ngunit ang babaeng ito, sa loob lamang ng ilang minuto. Sir? Dumating si Sueli mula sa likuran niya. Humihingal, halatang nag-aalala rin sa biglaang pagtakbo niya. Ngunit natigilan din ito nang makita ang eksena sa loob ng nursery. Ang kanyang mga mata ay nanlaki
sa pagkamangha. Imposible. Hindi pinansin ni Rafael ang sinabi ni Swelly. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Renata. Dahan-dahan itong lumingon at sa unang pagkakataon, nakita ni Rafael ang takot sa mga mata nito. Tila inaasahan na siyang sisigawan o papagalitan dahil sa pagsuway sa utos. Ngunit hindi galit ang naramdaman ni Rafael. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 buwan, nakaramdam siya ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Pag-asa. Hindi siya tumingin sa babae bilang isang katulong. Tiningnan niya ito bilang isang ama na puno ng pasasalamat. Tiningnan niya ito bilang isang milagro. Lumapit siya ng ilang hakbang. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng awtoridad. Mula ngayon, sabi niya, ang kanyang mga salita ay umaalingaw-ngaw sa sagradong katahimikan ng silid. Hindi ka na maglilinis. Ang trabaho mo ay alagaan ng mga anak ko. Napatingin sa kanya si Renata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Ibibigay ko ang kahit anong sahod na gusto mo. Pagpapatuloy ni Rafael, ang kanyang desisyon ay buo na. Huwag mo lang hahayaang umiyak ulit sila. Takot, iyon ang unang naramdaman ni Renata sa alok ni Rafael. Hindi kagalakan o pasasalamat. Takot. Ang pag-aalaga sa kambal ay hindi lang trabaho. Ito ay pagbubukas ng pinto sa kanyang nakaraan. Isang pinto na matagal na niyang isinara at ikinandado. Ang bawat paghawak sa malambot nilang balat, ang bawat pag-amoy sa kanilang wangis gatas na hininga ay nagpapaalala sa kanya ng lahat ng nawala sa kanya. Ngunit paano siya tatanggi sa isang amang desperado? Paano niya tatalikuran ang 2 sanggol na tila sa kanya lang nakahanap ng kapayapaan? Sige po, sir, pabulong niyang sagot. At sa isang iglap, nagbago ang mundo ni Renata sa loob ng mansyon. Hindi na siya humahawak ng basahan at walis. Ang hawak na niya ay bote ng gatas at lampin. Ang kwarto niya ay inilipat sa isang silid na katabi mismo ng nursery at ang himala ay nagpatuloy. Sa mga kamay ni Renata, si Helena at Sofia ay naging ibang mga sanggol. Ang kanilang mga iyak ay napalitan ng mahinang pag-ungol kapag nagugutom. Ang kanilang mga gabi ay naging mahimbing. Tila may isang mahika sa kanyang paghipo, isang kapangyarihan sa kanyang paghuni. Ang mansyon ng mga Ferraz na dating binabalot ng kalungkutan ay biglang napuno ng isang bagong uri ng katahimikan, isang payapang katahimikan. Maging si Swelly, na dati masungit, ay unti-unting lumambot sa kanya. Hindi ko alam kung anong meron sa'yo, bata ka. Sabi nito isang hapon habang pinapanood si Renata na pakainin ang kambal ng sabay. Pero salamat sa Diyos at dumating ka. Isang munting nangiti ang gumuhit sa labi ni Renata. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang may silbi siya. Naramdaman niyang muli siyang nagiging buo. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Isang umaga, dumating si Dr. Kasia Drummond. Mukha itong isang anghel. Maganda, matangkad, at bihis sa isang mamahaling puting bestida. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, naramdaman ni Renata ang isang kakaibang lamig. "So, you must be the miracle worker," sabi ni Kasia. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang isang kakaibang specimen. "Renata po," mahinang sagot niya. "Yes, the new nanny." May diin sa salitang nanny na para bang ito ay isang salitang panlait. Pumasok si Kasia sa nursery at tsinek ang kambal. Lahat ng kilos niya ay perpekto at kalkulado. Ngunit napansin ni Renata na tila umiiwas ang mga sanggol sa kanyang paghipo. Habang abala si Renata sa paghahanda ng gatas, naririnig niya ang pag-uusap ni Kasia at Swelly sa labas ng pinto. "Saan niyo ba napulot ang babaeng yan, Swelly?" Tanong ni Kasia. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng lason. "Anong alam niyo tungkol sa kanya? Mahirap na ang magtiwala sa kung sino-sino lang, lalo na kung mga bata ang nakasalalay."
Mabait naman siya, doktora, sagot ni Swelly. At nakikita niyo naman, hiyang sa kanya ang mga bata. Ang hiyang ay hindi isang medical term, Swelly, sabi ni Kasia. I'm just concerned. Raphael is too vulnerable right now. Madaling matake advantage. I think I should do a little background check on her. For the safety of the children, of course. Hindi na narinig ni Renata ang sagot ni Swelly. Ang kanyang mga kamay ay nanginig at halos mabitawan niya ang bote ng gatas. Background check. 2 salita na nagpabalik sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Ang kanyang nakaraan, ang kasinungalingan, ang akusasyon. Pag-alis ni Kasia, iniwan nito ang isang reseta sa mesa. Isang bagong vitamin supplement, sabi nito kay Rafael sa telepono. Para mas maging malakas ang resistensya nila, ihalo nyo lang sa gatas nila tuwing umaga. Make sure she does it correctly. Kinaumagahan, habang inihahalo ni Renata ang pulbo sa gatas, napansin niya ang isang bagay. Ang amoy. May bahagyang pait. Halos hindi mapansin, pero nandoon. Tinitigan niya ang gatas, pagkatapos ay tumingin siya sa mahimbing na natutulog na mga sanggol. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit parang may mali? Bakit ang doktora na dapat nagmamalasakit sa kanila ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na siya ang tunay na panganib? Ang nangiti sa labi ni Kasia ay muling sumagi sa kanyang isipan. Hindi iyon nangiti ng isang manggagamot, iyon ay ngiti ng isang taong may lihim na tinik. May bago ng dahilan si Rafael Ferraz para umuwi ng maaga. Dati, iniiwasan niya ang sarili niyang bahay. Ang bawat sulok nito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang asawa at ang walang tigil na pag-iyak ng kambal ay tila isang parusa. Ang kanyang opisina ang naging kanlungan niya. Ngayon, baliktad na ang mundo. 4:00 pa lang ng hapon, hindi na siya mapakali sa kanyang swivel chair. Ang mga numero sa stock market ay nawalan ng kulay. Ang mga email ay nawalan ng saysay. Ang tanging gusto niya ay marinig ang isang bagay na dati niyang kinasusuklaman, ang katahimikan ng kanyang tahanan. Pagpasok niya sa pinto, iyon nga ang sumalubong sa kanya. Isang matamis at payapang katahimikan, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa sala, at doon nakita niya ito. Ang dahilan, nakaupo si Renata sa sahig, sa gitna ng malambot na carpet. Sa kaliwa niya ay si Helena at sa kanan ay si Sofia, parehong gising at nakatingin sa kanya. Hindi ito nagsasalita. May hawak lang itong isang maliit na laruang ibon at marahan itong ipinapakita sa kambal habang humuhuni ng pamilyar na malungkot na himig. Walang iyak, walang hiyaw. Tanging ang dalisay na tunog ng pagiging kontento. Napansin ni Rafael na hindi lang ang kanyang mga anak ang pinapakalma ni Renata, pati siya. Ang bigat sa kanyang dibdib na halos 2 buwan na niyang pasan ay tila gumagaan sa tuwing nakikita niya ang babaeng ito. Hindi niya namalayang nakatitig na pala siya hanggang sa marahang lumingon si Renata at nagtama ang kanilang mga mata. Isang mabilis na ngiti ang sumilay sa labi nito bago ito muling yumuko sa mga bata. Isang bahagyang pamumula ang gumuhit sa kanyang mga pisngi. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Rafael ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang pitik. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Bumaba siya sa kusina para uminom ng tubig. Naabutan niya doon si Renata. Tahimik na naghuhugas ng mga bote ng gatas. "Gising ka pa pala," sabi niya. Sinisikap na maging kaswal ang kanyang boses. Nagulat si Renata. "Sir, opo. Inihahanda ko lang po ang gatas para mamayang madaling araw." Tumango siya at kumuha ng baso. Sumandal siya sa counter, pinapanood ito. Ang bawat kilos nito ay maingat, puno ng dedikasyon. "Alam mo," bigla niyang nasabi, "mahilig din si Clarice sa mga ibon." Ang pangalan ng kanyang asawa ay tila naging dayuhan sa kanyang bibig.
Lagi niyang sinasabi na kapag nanganak siya, pupunuin niya ng mga laruang ibon ang nursery. Napatigil si Renata sa kanyang ginagawa at tumingin sa kanya. Hindi ito nagsalita. Nakikinig lang ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pag-unawa na hindi kailangan ng salita. Sa katahimikan na yon, naramdaman ni Rafael na ligtas siyang magpatuloy. Hindi na niya nagawa. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Rafael. Hindi niya ito pinunasan. Sa harap ni Renata, hindi niya naramdamang kailangan niyang magpanggap na malakas. Hindi nagtagal ang kanilang kapayapaan. Kinabukasan, dumating si Kasia. Dala-dala ang kanyang pekeng ngiti at ang kanyang aura ng pagiging superior. "Kamusta na ang mga anghel ko?" sabi nito. Dire-diretsong pumasok sa nursery. Habang kinakarga ni Kasia si Helena, nagdala si Renata ng isang baso ng juice para sa doktora. Ngunit sa pag-abot niya nito, biglang ikinilos ni Kasia ang kanyang braso na para bang may inaayos sa damit ng sanggol. Tumama ang siko nito sa baso. Ang malamig na grape juice ay tumapon lahat sa puting uniforme ni Renata. "Oh my God, I'm so sorry," sabi ni Kasia. Ngunit ang kanyang boses ay walang bahid ng pagsisisi. "Ang clumsy ko talaga." Napayuko si Renata. Pulang-pula sa hiya, sinisikap na punasan ang malaking mantsa. "Okay lang po, doktora. Kasalanan ko po." "Hindi." Isang matigas na boses ang nagsalita mula sa pintuan. Nakatayo doon si Rafael. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nakita niya ang lahat. Lumapit siya at kinuha ang panyo mula sa kamay ni Renata. Tumingin siya nang diretso kay Kasia. Ang kanyang mga mata ay malamig. "Mag-ingat ka sa susunod, Kasia," sabi niya. Mahalagang parte siya ng bahay na ito. Natigilan si Kasia. Ang nangiti sa kanyang muka ay naglaho ng isang segundo bago niya ito mabilis na ibinalik. "Of course, Rafael. It was an accident. Sorry, Renata." Umalis si Kasia ilang minuto pagkatapos noon, ngunit bago siya tuluyang lumabas ng mansyon, narinig niya ang boses ni Swelly na kausap ang hardinero sa may hardin. "Kawawa naman talaga si Renata, ano?" sabi ng hardinero. "Balita ko, taga Laguna pa yan. Malayo sa pamilya." "Oo nga," sagot ni Swelly. "Pero mabuti na rin at napadpad siya dito." Tumigil si Kasia sa kanyang paglalakad. Isang pangalan ng lugar, Laguna. Pumasok siya sa kanyang kotse. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang peking ngiti ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang mapanganib na determinasyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. "Hello? I need your services," sabi niya sa kabilang linya. "I want you to find out everything you can about a woman. Her name is Renata Silva, from Laguna." Pag-asa. Ito ay isang damdamin na kasing delikado ng isang kandila sa gitna ng malakas na hangin. Isang munting kislap na pilit na pinoprotektahan ni Renata sa loob ng kanyang puso. Ang mga titig ni Sir Rafael ay nagbibigay buhay sa kislap na yon. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ay hindi na tulad ng isang amo. Mayroon itong init, pag-aalala. At marahil, isang pahiwatig ng isang bagay na mas malalim pa. Isang hapon, habang nagpapatulog siya ng kambal, pumasok si Rafael sa nursery. May dala itong isang maliit na paper bag. "Para sa'yo," mahina niyang sabi. Iniabot ito kay Renata. Nagtatakang binuksan ito ni Renata. Sa loob, may isang simpleng claimer. Gawa sa pinakintab na kahoy, inukit sa hugis ng isang ibon. Ang parehong ibon na nasa laruan ng mga bata. "Nakita ko lang sa isang maliit na shop," sabi ni Rafael, na tila nahihiya. "Naalala ko lang na mukhang maganda sa buhok mo." Naramdaman ni Renata ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hinawakan niya ang claimer. Ang kinis ng kahoy ay tila nagbibigay ng kakaibang kuryente sa kanyang mga daliri. "Salamat po, sir." Isang maliit na bagay,
Ngunit para sa kanya, ito ay isang kayamanan. Pinahintulutan ni Renata ang sarili niyang damhin ang kaligayahang iyon. Ngunit sa bawat sandali ng saya, may aninong bumubuntot, ang anino ng kanyang nakaraan. Kinagabihan, muli siyang binangungot. Nasa isang maliit na kwarto siya, karga-karga ang kanyang anak na lalaki. Mainit ito, nilalagnat. Sa labas ng pinto, naririnig niya ang sigawan ng kanyang asawa at biyenan. Pera, sugal, utang. Hayaan mo na ang bata, matutulog din yan. Sigaw ng biyenan niya mula sa labas. Ngunit hindi niya magawa. Hinaplos niya ang noo ng kanyang anak. Konting tiis lang, anak. Pagkatapos, ang lahat ay naging malabo. Ang pagtakbo sa dilim, ang ulan, ang tunog ng ambulansya, at ang pinakamasakit sa lahat, ang mga salita ng kanyang biyenan sa ospital. Kasalanan mo to. Pabaya ka. Pinatay mo ang apo ko. Mamamatay tao. Nagising si Renata. Humihingal. Ang kanyang muka ay basang-basa sa luha. Ang mga salitang yon ay nakatatak sa kanyang kaluluwa. Isang sugat na hindi kailanman naghihilom. Paano siya magiging karapat-dapat sa kaligayahan sa isang mabuting lalaki tulad ni Rafael kung dala-dala niya ang ganitong kadilim na nakaraan? Samantala, sa isang mamahaling coffee shop sa Makati, nakaupo si Kasia Drummond sa tapat ng isang lalaking nakasuot ng itim na jacket. Inilapag ng lalaki ang isang brown envelope sa mesa. Lahat ng impormasyong kailangan mo, nandyan na. Binuksan ito ni Kasia. Sa loob ay mga kopya ng police report, mga testimonya ng mga kapitbahay, at isang lumang artikulo mula sa isang lokal na dyaryo. Ang headline, Sanggol, namatay dahil sa kapabayaan ng ina. Isang ngingiting tila sa demonyo ang gumuhit sa mga labi ni Kasia. Ang kwento ay perpekto. Mas perpekto pa sa inaasahan niya. Ayon sa mga ulat na nakuha mula sa pamilya ng dating asawa ni Renata, nakalimutan daw ni Renata na dalhin sa ospital ang anak nito dahil abala ito sa ibang bagay, na naging sanhi ng pagkamatay nito dahil sa komplikasyon, isang kasinungalingang binuo para pagtakpan ang sarili nilang pagkukulang. Para kay Kasia, hindi mahalaga kung totoo ito o hindi. Ang mahalaga ay magagamit niya ito. Kinagabihan, lumapit si Rafael kay Renata habang nagliligpit ito sa kusina. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang. Renata, panimula niya, gusto kong malaman mo na nagpapasalamat ako sa lahat. Hindi lang para sa mga bata, kundi para sa akin. Humakbang siya palapit. Binigyan mo ng liwanag ang bahay na to. Binigyan mo ako ng natigilan siya. Hinahanap ang tamang salita. Ngunit bago pa niya ito masabi, umatras si Renata. Ang takot ay bakas sa kanyang muka. Sir, katulong niyo lang po ako. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi po tama to. Tinalikuran niya si Rafael at mabilis na lumabas ng kusina. Iniwan itong nakatayo doon, naguguluhan at bahagyang nasaktan. Habang tumatakbo si Renata pabalik sa kanyang kwarto, ang kanyang cellphone ay nag-ring. Isang hindi pamilyar na numero. Hello? Walang sumagot. Tanging ang tunog lang ng isang mahinang paghinga. Nang biglang tumunog ang telepono ni Rafael, nakita niyang si Kasia ang tumatawag. Sinagot niya ito. Ang kanyang boses ay may bahid pa rin ng pagkadismaya. Rafael. Ang boses ni Kasia sa kabilang linya ay puno ng pekeng pag-aalala at takot. Kailangan mong umuwi ngayon din. Dali. Anong nangyayari? Tanong niya, biglang kinabahan. Si Renata. At ang kambal. Humikbi si Kasia. Sa tingin ko nasa panganib sila. Ang bawat segundo sa biyahe pa uwi ay tila isang oras. Ang bawat metro na tinatakbo ng kanyang sasakyan ay tila 1 kilometro. Nasa panganib sila. Ang mga salita ni Kasia ay umuulit-ulit sa isip ni Rafael,
Isang sirena na mas malakas pa sa busina ng mga sasakyan sa paligid niya. Ano ang ibig niyang sabihin? May pumasok bang masamang tao? Nagkasakit ba ang kambal? Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Isang halo ng takot at galit. Pagdating niya sa mansyon, halos ilipad niya ang pinto ng kotse. Sinalubong siya ni Kasia sa may pasukan. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Nasa nursery sila, pabulong nitong sabi. Tahimik na ngayon, pero kailangan mong makita ito. Sumunod si Rafael, ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Pagpasok nila sa nursery, nakita niya si Renata na nakatayo sa tabi ng kuna. Inaayos ang kumot ng isa sa kambal. Lumingon ito at baka sa mukha nito ang pagkalito sa bigla nilang pagdating. Rafael, huwag kang gagawa ng eksena, sabi ni Kasia. Sapat lang ang lakas para marinig nilang dalawa. Hinila niya si Rafael palabas sa pasilyo. Ano ba talaga ang nangyayari, Kasia? Galit na tanong ni Rafael. Hindi sumagot si Kasia. Sa halip may kinuha ito mula sa bulsa ng kanyang bestida. Isang maliit na bote na walang etiketa, may lamang kaunting puting pulbos sa loob. Nakita ko to sa basurahan sa loob ng kwarto niya. Sabi ni Kasia, ang kanyang boses ay nanginginig sa kunwaring takot. Nagtaka ako, kaya dinala ko sa laboratorio kanina. Rafael, ito ay isang uri ng mild stimulant. Hindi nakakamatay, pero sapat para hindi makatulog at maging iritable ang isang sanggol. Tinitigan ni Rafael ang bote. Pagkatapos ay tumingin siya kay Kasia. Anong sinasabi mo? Hindi ba't nagtataka ka kung bakit sa kanya lang tumatahan ang mga bata? Nagpatuloy si Kasia. Ang bawat salita ay tila isang patak ng lason. Dahil siya ang may kontrol. Siya ang nagbibigay ng lason at siya rin ang nagbibigay ng lunas. Ang kanyang pag-aalaga. Ginagawa niyang dependent sa kanya ang mga anak mo. Hindi iyan magagawa ni Renata. Umiling si Rafael, ngunit isang malamig na pagdududa na ang nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. Sigurado ka ba? Inilabas ni Kasia ang isang brown envelope, ang resulta ng kanyang investigasyon. Kilala mo ba talaga siya, Rafael? Binuksan ni Rafael ang envelope. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang police report at ang lumang balita. Sanggol, namatay dahil sa kapabayaan ng ina. May history siya ng mental instability, Rafael. Malumanay, ngunit may diin na sabi ni Kasia. Iniwan niya ang sarili niyang anak na mamatay. Posibleng mayroon siyang Munchausen syndrome by proxy. Nakukuha niya ang kasiyahan sa pag-aalaga sa mga batang siya mismo ang nagpapahirap. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa mga baga ni Rafael. Ang mundo niya ay umikot. Ang Renatang kilala niya, ang mahinhin, ang malambing, ang milagro, ay biglang naglaho na palitan ng isang halimaw. Renata! Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Lumabas si Renata. Mula sa nursery, ang mukha ay puno ng takot. Sir! Hinarap siya ni Rafael. Ang police report ay nanginginig sa kanyang kamay. Ano to? Napatingin si Renata sa papel. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Napahawak siya sa pader, tila guguho. Hindi yan totoo. Isang kasinungalingan. Kasinungalingan? Hinarap siya ni Rafael. Ipinakita ang maliit na bote. At ito? Ano to? Bakit ito nasa kwarto mo? Hindi sa akin yan. Hindi ko alam. Umiiyak na, sabi ni Renata. Ang kanyang pagtanggi ay hindi na maintindihan dahil sa kanyang mga hikbi. Ang trauma ng nakaraan ay bumalik at ang kanyang isip ay hindi na makabuo ng isang tuwid na pangungusap. Sa mata ni Rafael, ang kanyang pagkasira ay tila isang pag-amin. Ginawa niyang miserable ang buhay ng mga anak mo para maging kailangan siya. Huling bulong ni Kasia, ang panghuling pako sa kabaong, para hindi mo siya kailanman paalisin. Iyon na,
Ang lahat ay nag-ugnay sa isip ni Rafael. Ang pag-atras ni Renata kanina, ang pagiging mailap nito, lahat pala ay isang malaking pagpapanggap. Ang puso niya, na ilang minuto lang ang nakalipas ay puno ng pagmamahal para sa babaeng ito, ay ngayon durog, napalitan ng yelo at galit. Tumingin siya kay Renata, hindi na ang babaeng minamahal niya, kundi isang traidor. Itinaas niya ang kanyang daliri at itinuro ang pinto. Ang kanyang boses ay walang emosyon, malamig at nakamamatay. Umalis ka. Napatingin sa kanya si Renata. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit na hindi kayang ipinta ng kahit sinong pintor. Ito ay ang sakit ng isang taong muling pinatay. Hindi na siya nagsalita. Dahan-dahan siyang tumalikod. Bawat hakbang ay tila isang paglalakbay sa impyerno. Naglakad siya palabas ng mansyon, palabas ng buhay ni Rafael, kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan sa labas. Ang ulan ay walang awa. Ang bawat patak ay tila isang maliit na karayom na tumutusok sa balat ni Renata. Ngunit hindi nito matumbasan ang sakit na nararamdaman niya sa loob. Naglalakad siya, walang direksyon. Ang mga ilaw ng sasakyan ay dumadaan, binubulag siya, ngunit hindi niya alintana. Ang mga paa niya ay basa at nanlalamig, ngunit patuloy lang siya sa paglakad. Umalis ka. Ang dalawang salitang yon ay mas masakit pa kaysa sa sampal. Mas malupit pa kaysa sa mga akusasyon ng kanyang biyenan. Dahil ang mga salitang iyon ay nagmula sa lalaking pinagkatiwalaan niya. Ang lalaking nagsimulang maghilom sa kanyang wasak na puso bago niya ito muling dinurog ng walang bakas ng pag-aalinlangan. Saan siya pupunta? Wala siyang pera, wala siyang kaibigan, wala siyang pamilyang babalikan. Muli, mag-isa na naman siya. Itinakwil, itinapon na parang basura. Sumagi sa isip niya sina Helena at Sofia, ang dalawang anghel na nagbigay sa kanya ng dahilan para muling bumangon sa umaga. Ngayon, pati sila ay inalis sa kanya. Sino na ang aawit sa kanila para makatulog? Sino ang makakaintindi sa kanilang tahimik na pag-iyak? Ang pag-aalala para sa kanila ay isang kutsilyong lalong humihiwa sa kanyang dibdib. Napaupo siya sa isang waiting shed sa gilid ng kalsada, niyakap ang sarili para labanan ang ginaw. Doon, sa ilalim ng isang sirang ilaw, hinayaan niyang bumuhos ang kanyang mga luha. Kasabay ng walang tigil na ulan, pakiramdam niya, ito na ang katapusan. Ang mundo ay isinumpa siya at wala na siyang lakas para lumaban pa. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Ferraz, ang katahimikan na dala ng pag-alis ni Renata ay hindi nagtagal. Muling nagsimula ang hiyaw. Ngunit ngayon, mas malakas ito, mas desperado. Tila tinatawag ng kambal ang nag-iisang taong nakakaintindi sa kanila. Hayaan mo na. Ako ang bahala, sabi ni Kasia, puno ng kumpiyansa. Kinuha niya si Sofia at sinubukang iduyan, ngunit lalo lang itong nagwala. Sinubukan niyang pakainin, ngunit isinuka lang nito ang gatas. Tila alam ng sanggol na hindi ito ang mga kamay na kanyang kinalakihan. Si Rafael ay nakatayo lang sa gilid, nakatingin sa magulong eksena. Ang galit niya kanina ay unti-unting napapalitan ng isang nakakabinging pagkabigo. Kung si Renata nga ang may kasalanan, bakit hindi pa rin tumatahimik ang mga bata ngayong wala na siya? Bakit ang lunas ni Kasia ay hindi gumagana? Si Sueli, na tahimik na nanonood mula sa umpisa, ay hindi na nakatiis. Nilapitan niya si Rafael. Sir, mahina, ngunit matatag niyang sabi, malaki po ang pagkakamali niyo. Tiningnan siya ni Rafael, ang kanyang mga mata ay pagod. Sueli, nakita mo ang ebidensya. Ang nakita ko po ay isang papel at isang bote, sagot ni Sueli. Pero ang nakita ko rin sa mga mata ng batang yon sa loob ng isang buwan. Hindi po yon mga mata ng isang sinungaling. Hindi yon mga mata ng isang taong kayang manakit ng bata.
Ang mga salita ni Swelly ay tila isang maliit na batong ibinato sa isang tahimik na lawa. Lumilikha ng mga alon ng pagdududa sa isip ni Rafael. Hindi na nagpaalam pa si Swelly. Kumuha siya ng payong at lumabas sa gitna ng ulan. Nagmaneho siya. Nilibot ang mga kalye malapit sa subdivision. Mayroon siyang kutob. Isang kutob ng isang ina. Ng isang taong mas nakakakilala sa kapwa niya. Natagpuan niya si Renata sa waiting shed. Nanginginig, basang-basa, at tila wala na sa sarili. Huminto si Swelly sa kanyang tapat. Bumaba siya at pinayungan ito. Tumingala si Renata. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. "Halika na, iha," malumanay na sabi ni Swelly. Inaalalayan itong tumayo. "Sa bahay ka muna tumuloy. Hindi pa tapos ang laban." Isinakay niya si Renata sa kanyang sasakyan. Bago niya ito paandarin, lumingon siya sa babae. Ang kanyang mukha ay puno ng isang bagong determinasyon. "Naalala ko," sabi ni Swelly. "Kahapon, bago ang gulo, nakita ko si Doktora Kasia na paikot-ikot malapit sa kwarto mo. Wala siyang dapat gawin doon." Isang munting kislap ang biglang lumitaw sa mga mata ni Renata. "Sa tingin ko," pagpapatuloy ni Swelly, "may paraan para baliktarin natin ang lahat ng ito." Ang hiyaw ay bumalik, at mas malala pa ito kaysa dati. Walang pag-asa, puno ng sakit. Iyon ang tunog na bumalot muli sa mansyon ng mga Ferraz. Ang katahimikang dinala ni Renata ay naglaho na, tila isang panaginip lang. Si Rafael ay nakaupo sa kanyang opisina, nakatingin sa baby monitor. Parehong screen ay nagpapakita ng umiiyak na mga sanggol. Sa tabi nila, si Kasia at dalawang bagong yaya ay nagkakagulo. Walang magawa. "Malaki po ang pagkakamali niyo." Ang mga salita ni Swelly ay bumabalik sa kanya, tila isang multo. Sinubukan niyang iwaksi ito. May ebidensya siya. May pruweba. Ngunit ang pruweba ay hindi tumutugma sa realidad na nasa harap niya. Kung si Renata ang dahilan ng pag-iyak, bakit hindi sila tumitigil ngayong wala na siya? Isang katanungan ang biglang pumasok sa kanyang isip. Paano nahanap ni Kasia ang bote sa kwarto ni Renata? Ang kwarto ng mga katulong ay nasa isang hiwalay na pasilyo. Walang dahilan para pumunta doon si Kasia. Puno ng pagdududa, binuksan ni Rafael ang kanyang laptop at pinuntahan ang security footage ng mansion mula kahapon. Mabilis niyang in-scan ang mga oras at doon nakita niya si Kasia. Ang video ay malinaw. Habang ang lahat ay abala sa sala, si Kasia ay maingat na naglakad papunta sa servants' quarters. Pumasok ito sa loob ng halos 1 minuto at paglabas ay mayroon na itong dinudukot sa kanyang bulsa bago mabilis na bumalik. Tama si Swelly. Nagsisinungaling si Kasia. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Kung nagsinungaling si Kasia tungkol dito, saan pa siya nagsinungaling? Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. Gamit ang kanyang mga koneksyon, nakuha niya ang numero ng head nurse sa dati niyang ospital. "Nais ko lang sanang magtanong tungkol sa isa sa mga dati niyong doktor," sabi ni Rafael. "Si Dr. Kasia Drummond." Natahimik ang head nurse sa kabilang linya. "Si Doktora Drummond po ba?" Opo. Magaling na doktora. Napaka-professional." May pag-aalinlangan sa boses nito. "Mayroon bang anumang issue noon? Kahit na maliit?" Giit ni Rafael. Muling natahimik ang nurse bago ito nagsalita ng pabulong. "Sir, wala po akong pwedeng sabihin. Pero mahusay po si doktora, lalo na sa pag-handle ng mga data at research results. Minsan, kung ano ang kailangan sa papel, yun ang lumalabas." Iyon lang ang kailangan ni Rafael. Isang pahiwatig, isang mantsa sa perpektong reputasyon ni Kasia. Ang huling sinulid na kailangan niyang hilahin ay ang pinakamahalaga sa lahat, ang nakaraan ni Renata. Nagmaneho siya papuntang Laguna. Sa tulong ng impormasyong nakuha niya mula sa private investigator na kinuha rin ni Kasia, natuntun niya ang lumang address ni Renata sa isang maliit na barangay.
Kumatok siya sa isang bahay sa tapat. Isang matandang babae ang lumabas. Naghahanap po ako ng impormasyon tungkol kay Renata Silva, sabi ni Rafael. Ang mukha ng matanda ay biglang lumungkot. Renata? Kawawang bata. Ano na ang nangyari sa kanya? Ikinuwento ni Rafael ang bersyon na alam niya. Ang kapabayaan, ang pagkamatay ng bata. Umiling-iling ang matanda. Ang mga mata ay galit. Kasinungalingan. Ang pamilya ng asawa niya ang nagpakalat niyan. Mga walang kaluluwa. Ano po ang totoong nangyari? Tanong ni Rafael. Ang kanyang puso ay nagsisimula ng manikip. Ang asawa ni Renata ay lulong sa sugal. Kwento ng matanda. Isang gabi, nilalagnat ang bata. Nagmamakaawa si Renata na dalhin na sa ospital pero isinugal ng asawa niya ang huling pera nila. Sinubukan ni Renata na maglakad para humingi ng tulong pero huli na ang lahat. Para pagtakpan ang sarili nila, pinalabas nilang si Renata ang may kasalanan. Itinakwil nila siya. Biktima ang batang yon, hindi kriminal. Ang bawat salita ng matanda ay isang suntok sa sikmura ni Rafael. Umalis siya roon na tuliro. Ang bigat ng katotohanan ay halos magpabagsak sa kanya. Bago siya sumakay sa kotse, isang email ang pumasok sa kanyang cellphone mula sa laboratorio. Ang resulta ng blood test na palihim niyang pinagawa sa kambal kaninang umaga. Binuksan niya ang attachment. Ang kanyang mga mata ay dumiretso sa dalawang salita sa ilalim ng pangalan ni Helena at Sofia. Result: positive. Substance: caffeine, mild stimulant. Napahawak si Rafael sa manibela. Hindi siya makahinga. Ang ebidensya, ang pruweba, nasa harap na niya. Ngunit hindi ito laban kay Renata. Laban ito kay Kasia. At ang hatol ay malinaw. Nagkamali siya. Nagkamali siya ng isang paraan na hindi niya alam kung paano pa maitatama. Ang tawag ni Rafael ay dumating na parang isang kulog sa gitna ng katahimikan sa maliit na bahay ni Swelly. Nanginginig na sinagot ito ni Renata. Hello? Renata? Ang boses ni Rafael sa kabilang linya ay basag. Puno ng isang emosyon na hindi niya mawari. Isang halo ng pagsisisi at pagmamakaawa. Alam ko na ang lahat. Patawarin mo ako. Natahimik si Renata. Ang mga salitang patawad ay isang bagay na hindi niya inaasahang maririnig. Renata, kailangan ko ng tulong mo. Pagpapatuloy ni Rafael, kailangan ni Helena at Sofia ng tulong mo. Kailangan nating ilabas ang katotohanan. Pakiusap, bumalik ka dito. Ikaw at si Swelly. May plano ako. Nag-alinlangan si Renata. Ang bumalik sa lugar kung saan siya hinusgahan at ipinagtabuyan ay tila isang paglalakbay pabalik sa kanyang bangungot. Ngunit nang maisip niya ang dalawang sanggol, ang kanilang mga walang malay na mukha, alam niya ang kailangan niyang gawin. Hindi para kay Rafael, kundi para sa kanila. Sige po, mahina niyang sagot. Parating na kami. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ni Rafael sa pinto. Ang dating amo na may awtoridad ay nawala. Ang nasa harap nila ay isang lalaking mukhang nadurog at nagsisisi. Salamat, sabi nito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Renata. Nasa sala si Kasia. Akala niya ay may ipapakilala akong bagong investor. Hindi niya alam na kayo ang darating. Naglakad silang tatlo papasok sa sala. Naroon nga si Kasia, nakaupo sa sofa, mukhang kampante at matagumpay. Ngunit nang makita niya sina Renata at Swelly sa likod ni Rafael, ang kanyang ngiti ay biglang naglaho. Isang anino ng gulat at kaba ang dumaan sa kanyang mukha bago niya ito mabilis na itinago sa likod ng isang maskara ng pagkainis. Rafael, anong ibig sabihin nito? Tanong niya, tumatayo. Bakit nandito ang babaeng yan? Nandito siya dahil bahagi siya ng bahay na ito. Kasia, malamig na sagot ni Rafael, hindi tulad mo.
Ipinatong ni Rafael ang isang tablet sa center table at pinindot ang play. Ipinakita nito ang security footage ni Kasia na palihim na pumapasok sa servants' quarters. Ano yan? Tanong ni Kasia, ngunit ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. Ito naman, sabi ni Rafael, inilapag ang isang papel sa tabi ng tablet. Ang resulta ng blood test ng mga anak ko. Nag-positive sila sa caffeine, Kasia. Ang parehong stimulant na sinabi mong nahanap mo sa kwarto ni Renata. Ang mukha ni Kasia ay namutla. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Baka siya pa rin ang naglalagay niyan. Sa pagkakataong yon, humakbang si Renata. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang tahimik na lakas, isang lakas na nagmumula sa pagiging biktima na handa ng lumaban. Hindi na, doktora, matatag na sabi ni Renata. Tapos na ang pagsisinungaling mo. Hinarap niya si Kasia. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Minsan, may kinuha na sa akin na isang anak. Hindi ako papayag na saktan mo pa ang 2 batang itinuring ko na ring akin. Wala kang pruweba. Sigaw ni Kasia. Ang kanyang pagiging sopistikada ay tuluyan ng gumuho. Isang hamak na katulong laban sa isang respetadong doktora? Sino ang paniniwalaan nila? Ako? Isang boses ang nanggaling sa pintuan. Isang matandang nurse, ang head nurse na tinawagan ni Rafael, ang pumasok. Kasama ang 2 pulis. Naalala ko ang kaso mo noon, Kasia. Sabi ng nurse, ang pagmamanipula mo sa resulta ng isang clinical trial. Tinakot mo ako noon para manahimik. Ngayon, hindi na ako takot. Doon na tuluyang gumuho ang mundo ni Kasia. Napatingin siya sa paligid, tila isang hayop na na-corner. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at kabiguan. Para sa'yo dapat ako, Rafael. Sigaw niya, ang kanyang tinig ay puno ng kabaliwan. Ako ang nararapat para sa'yo. Hindi ang basurang ito. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa atin. Hindi na siya pinansin ni Rafael. Isinenyas niya ang mga pulis. Habang pinupusasan si Kasia, ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin kay Renata. Hindi pa tayo tapos. Pag-alis ng mga pulis, kasama ang isang nagwawalang si Kasia, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa sala. Naiwan sina Rafael at Renata. Dahan-dahan, lumuhod si Rafael sa harap ni Renata. Ang isang milyonaryo, ang makapangyarihang si Rafael Ferraz, ay nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Renata, basag niyang sabi. Alam kong walang salita ang sapat. Pero mula sa kaibuturan ng kaluluwa ko, patawarin mo ako. Patawarin mo sana ako. Pagpapatawad, hindi ito isang simpleng salita. Hindi ito isang switch na bubuksan mo lang para mawala ang sakit. Ito ay isang proseso, isang mahabang paglalakbay sa loob ng sarili. Hindi agad sumagot si Renata sa pagluhod ni Rafael. Tumayo lang siya roon. Pinagmamasdan ang lalaking nagwasak at ngayon ay nagmamakaawa. Ang galit ay naroon pa. Ngunit sa ilalim nito, may mas malakas na damdamin, ang awa. Nakita niya hindi lang ang lalaking humatol sa kanya, kundi ang isang amang nalito at natakot. Dahan-dahan, yumuko siya at hinawakan ang balikat ni Rafael. Tumayo po kayo, sir, mahina niyang sabi. Ang pagpapatawad ay hindi dumating sa isang iglap. Dumating ito sa mga sumunod na araw at linggo. Una, bumisita si Renata sa sementeryo. Sa harap ng maliit na puntod ng kanyang anak, sa unang pagkakataon, hindi na pait at pagsisisi ang laman ng kanyang mga luha. Pinalitan ito ng kapayapaan. Anak, bulong niya sa hangin. Natagpuan na ni nanay ang dahilan para muling mabuhay. Hindi kita papalitan, pero may 2 anghel na nangangailangan sa akin. Sana masaya ka na para sa akin. Pagbalik niya sa mansyon, hindi na siya bumalik bilang yaya. Bumalik siya bilang si Renata. POV, Rafael. Naintindihan ni Rafael na ang tiwala ay parang isang salamin. Kapag nabasag,
Kahit anong pagdikit mo, makikita pa rin ang mga lamat. Alam niyang kailangan niyang paghirapan ang paghilom ng mga lamat na yon. Hindi niya ito idinaan sa mga mamahaling regalo. Idinaan niya ito sa mga gawa. Tuwing umaga, siya na ang nagtitimpla ng kape para kay Renata. Tuwing gabi, siya ang naghuhugas ng mga bote habang kinakantahan ni Renata ang kambal. Sabay silang nagpapalit ng lampin, sabay silang nagpapatulog sa mga bata. Naging partner sila, hindi lang sa pag-aalaga, kundi sa buhay. Isang hapon, habang pinapanood nila sina Helena at Sofia na masayang naglalaro sa kanilang playpen, nagsalita si Rafael. Nung una, akala ko ang kailangan nila ay isang yaya. Sabi niya, nakatingin sa mga bata. Tapos, akala ko, kailangan nila ng isang tagapagligtas. Pero mali ako. Lumingon siya kay Renata. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Ang kailangan nila, ang kailangan naming lahat ay isang ina, isang ilaw. POV, Renata and Rafael. Ang mansyon na dating malamig at malungkot ay napuno ng init at tawanan. Ang hiyaw ng kalungkutan ay napalitan ng mga hagik-gik ng kaligayahan. Si Sueli, na dati strikta, ay naging isang mapagmahal na lola sa kambal. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang mga bata, dinala ni Rafael si Renata sa nursery. Sa pagitan ng dalawang kuna, huminto sila. Walang singsing, walang mamahaling bulaklak. Tanging ang dalisay na katotohanan sa kanyang mga mata. Renata Silva, sabi ni Rafael, hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi ko maibabalik ang nakaraan. Hindi ko mabubura ang sakit na naidulot ko. Pero maipapangako ko sa iyo ang lahat ng aking bukas. Gawin nating tunay ang pamilyang ito. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi bilang amo at katulong, kundi bilang mag-asawa, bilang ama at ina. Renata, pakasalan mo ako. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Renata. Ngunit ngayon, ito ay luha ng purong kaligayahan. Tumango siya, hindi makapagsalita. Niyakap siya ni Rafael at sa katahimikan ng silid sa pagitan ng dalawang natutulog na anghel, ang dalawang wasak na puso ay tuluyan ng naging isa. Makalipas ang ilang taon. Ang hapon ay ginintuan. Sa malawak na hardin ng mansyon, dalawang batang babae na may magkaparehong muka ang masayang naghahabulan. Helena, Sofia, dahan-dahan lang. Sigaw ng isang babae mula sa beranda. Si Renata, na mas lalong gumanda sa paglipas ng panahon, ay nakatayo doon, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang bilugang tiyan. Lumapit si Rafael mula sa likod niya at niyakap siya. Ang isang kamay ay marahang humaplos sa sinapupunan niya. Mukhang magkakaroon na ng isa pang feras na hahabulin ang mga ate niya. Nakangiti niyang sabi. Pinanood nila ang kanilang mga anak, ang kanilang tahanan, ang kanilang buhay. Ang lahat ng sakit at pagsubok ay tila isang malayong alaala na lamang. Dahil sa huli, natagpuan nila ang pinakamabisang lunas sa lahat. Hindi ito gamot o pera. Ito ay ang pag-ibig na kayang maghilom, ang pagpapatawad na kayang magpalaya, at ang pamilyang binuo mula sa mga durog na piraso, na ngayon ay mas matatag at mas buo kaysa dati.